Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, ika-4 sa buwan ng Hulyo 2025. Pasada Balita! Estudyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto itinuturing ng sospek ng DOJ kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pasada Balita! Sa gitna ng banta ng bagyong Brising, posibilidad ng landslides at flash floods sa mahigit 6 na raang barangay sa Luzon ibinabala ng Mines and Geosciences Bureau. Pasada Balita! Presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong tag-ulan mahigpit na binabantayan ng DTI. Pasada Balita! Hirit ng DILG na class suspension power tuwing masama ang panahon pag-aaralan ng Malacanang. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, utang ng Pilipinas lumubo pa sa halos 17 trilyon pesos. Pasada Balita! Balita naman sa ibayong dagat, bahagi ng isla sa Greece nilamon ng wildfire, mahigit 1,000 katao pinalikas. Pasada Balita! Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas Women's Volleyball Team lusot na sa VTV Women's Cup. Pasada Balita! Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng sesame seeds sa katawan, alamin. Pasada Balita! At sa balitang showbiz, veteran showbiz columnist na si Manay Lolit Solis pumanaw na sa edad na 78. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita! Itinuturing ng sospek ng Department of Justice ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabungero. Ito'y matapos sa pangalanan ang business tycoon at ang aktres na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng mahigit 100 mga sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, iimbestigahan din si Ang at Barreto matapos silang pangalanan ni Julie Dondon Aguilar pati Dongan o alias Totoy bilang responsable sa sinasabing pagkawala ng mga sabungero. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang case build-up ng DOJ hinggil sa naturang kaso. Bukod naman kina Ang at Barreto, sinabi ng kalihim na aabot sa 20 iba pa ang kanilang iniimbestigahan kaugnay sa mga missing sabungero at isabong. Pasada Balita! Pinag-aaralan na ng Department of Justice sa mga posibleng kasong isasampa laban kina business tycoon Charlie Atong Ang at sa aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pag-aaralan ng piskalya ang mga ebidensya para matukoy
ang mga kasong isasampa sa mga nabanggit na personalidad. Aminado ang kalihim na mabigat ang isyong ito lalo na't maraming pera at malawak ang koneksyon ng taong iniimbestigahan. Sa kabila nito, tiniyak ng DOJ sa publiko na gugulong ang investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabungero. Pasada Balita! Samantala, nagsampa ng reklamo ang negosyanteng si Charlie Atong Ang laban sa mga whistleblowers sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos ituro ni Julie Patidongan o alias Totoy at Alan Bantiles o alias Brown si Ang bilang utang sa pagkawala at pagkamatay ng isandang sabungero noon pang 2021. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, abogado ni Ang, 5 kaso ang kanilang isinampa laban kina Patidongan at Bantiles dahil sa pagdawit sa kanyang kliyente sa naturang kaso. Bilang na ito ang attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, slander at incriminating against the innocent person. Gayunman, umaasa ang kampo ni Ang na mababasa ng pamahalaan ang isinampa nilang kaso at pinayuhan ang gobyerno na huwag maniniwala basta-basta sa isang whistleblower. Rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threat. So tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na rini-represent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na mas lumabas ang katotohanan. Yan po ang tinig ni Attorney Lorna Kapunan, abogado ng business tycoon na si Charlie Atong Ang. Pasada Balita! Itinanggi naman ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos kasuhan ng dati niyang tauhan si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ayon kay Ang, pera lamang ang habol ni Patidongan at Pebrero pa lamang ay nanghihingi na ito sa kanya. Wala rin anya silang history na pumatay ng tao. Gayunman, handa ang kampo ng negosyante na makipagtulungan sa mga otoridad hinggil sa naturang kaso. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Yan po ang tinig ng business tycoon na si Charlie Atong Ang. Pasada Balita! Ibinunyag ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na plano siyang ipapatay ng business tycoon na si Charlie Atong Ang matapos siyang tanggihan ng alok na suhol kapalit ng kanyang pananahimik. Ayon kay alias Totoy, binigyan siya ng papel para pirmahan kapalit kapalit na pera pero tinanggihan niya ito dahil nakataya ang kanyang buhay pati ang kanyang pamilya. Sinuwalat din ni alias Totoy na ang negosyante rin ang gumastos para sa kanyang taguan habang itinuturing pa siyang suspect sa kaso. Nilabas ang itinuturing na whistleblower ang mga aligasyon matapos magsampa ng kaso si Ang laban sa kanya at kay Alan Bantiles o alias Brown sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Pasada Balita! Handa naman makipagtulungan ng National Bureau of Investigation sa isinasagawang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kapag natagpuan na ang mga nawawalang sabungero, handa ang ahensya na magsagawa ng forensic examinations para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Bukas din anya sila na makipag-ugnayan sa Philippine National Police sakaling kailanganin ang kanilang tulong. Pasada Balita! Humihirit naman ang proteksyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Julie Dondon Patidongan alias Totoy dahil sa mga revelasyon nito hinggil sa mga nawawalang sabungero.
Ayon kay alias Totoy, nananawagan siya kay Pangulong Marcos na huwag siyang pabayaan, lalo na't siya ang susi sa lahat ng krimen na ginagawa niya ng business tycoon na si Charlie Atong Ang. At tatandaang ibinunyag ni alias Totoy na utak si Ang sa pagkawala ng mga sabongero at may kinalaman din sa kaso ang aktres na si Gretchen Barreto. Ugnay nito itinanggi naman ng business tycoon ang paratang ng whistleblower dahil sinasabing pera lang ang habol nito. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng Department of Justice na meron na silang lead kaugnay sa sinasabing lugar sa Taal Lake na maaring pinagtapunan ng mga labi ng mga nawawalang sabongero. Kasunod dito ng ibinunyag ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy kung saan ibinulgar nito na sa nasabing lawa inilibing ang mga nawawalang biktima. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may alam na sila mga pwesto sa 200 square kilometers na lawak ng lawa kung saan maaring sumisid ang mga technical diver upang matagpuan o ma-recover ang mga nasabing labi. Gayunman, sinabi ng kalihim na hindi pa ito masisimulan dahil sa masamang panahon. Bago gunitang nagpasaklolo ang Pilipinas sa Japan, kaugnay sa mga makabagong teknolohiya nito na maaring gamitin sa search operation o retrieval operation sa mga nawawalang sabongero. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau ng posibleng landslide, flash flood at debris flow sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa malalakas na ulang dulot ng bagyong Bising at hanging habagat. Sa inilabas sa Geohazard Advisory ng MGB, nasa 252 barangay. Sa Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Apayao, Kalinga at Ilocos Sur ang maaaring maapektuhan ng landslide, falling debris at pagbaha. Habang ang Metro Manila naman, may 412 barangay ang nanganganib ng flash flood, lalo na sa mga lungsod na madaling bahain tulad ng Maynila, Marikina at Navotas. Kaugnay nito, pinapayuhan naman ng Pag-asa ang mga local government unit na maging alerto at magpatupad ng preemptive evacuation plan at bantayan ang mga mabababang lugar dahil sa nagpapatuloy na banta ng bagyo at habagat. Pasada Balita. Isa na ngang ganap na bagyo ang binabantayan ng Pag-asa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa 5 AM bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyong Bising sa layong 200 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometro kada oras at pagbugsong aabot hanggang 55 kilometro kada oras. Nakataas ang signal number 1 sa kanlurang bahagi ng Babuyan na Group of Islands, partikular na sa Calayan Island at Dalupiri Island at sa hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, partikular sa Pagudpud, Banggi, Burgos, Pasukin at Dumalneg. Manatiling nakantabay sa DWIZ para sa mga nakaragdagang updates kaugnay sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Bising. Ilang narito ang Abra, Bataan, Santiago at Tagudin sa Ilocos Sur, La Union, Poso Rubio, Manawag at Umingan sa Pangasinan, Malabon, Valenzuela, Kalumpit, Bulacan at Sakandaba at Masantol sa Pampanga. Wala ring pasok mula kinder hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong paaralan sa habang face-to-face classes lang ang kanselado sa Hagonoy at Makabebe, Pampanga. Suspendido naman ang face-to-face classes mula preschool hanggang grade 12 sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan City. Samantala, malilipat naman sa asynchronous class ang pasok mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa La Paz, Tarlac at Daan, Pangasinan. Manatiling nakantabay sa DWIZ para sa mga karagdagang update kaugnay ng mga suspension.
Pasada Balita. Isinailalim na sa Blue Alert status ang Cagayan dahil sa nararanasang pag-ulan na dulot ng Bagyong Bising. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, layunin ng alert status na mas lalong paigtingin ang pagbabantay at agarang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya at tanggapan. Pinayuhan naman ng NDRRMC ang publiko na manatiling nakaantabay sa anunsyo ng pag-asa at mga local DRRM office at sundin ang mga paalala ng mga otoridad upang maging ligtas ngayong tag-ulan at pinayuhan din ang publiko na manatiling nakatutok sa telebisyon at radyo, lalo po sa DWIC 882 para po sa mga karagdagang updates at kaugnay po nito. Itinaas din sa Blue Alert status ang Department of Social Welfare and Development para sa mabilisan at maagang paghatid ng tulong sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, handa na ang mahigit 3 milyong family food packs para ipamahagi sa mga apektadong komunidad. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na mahigpit nilang binabantayan ang presyo at supply ng pangunahing bilihin ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Trade Industry Secretary Cristina Roque, simula nang ideklara ang rainy season, minomonitor na nila ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing produkto. Anya, bagamat naitala kamakailan ang serye ng oil price hike, wala namang pagtaas sa presyo ng mga basic goods at dilata sa ngayon. Kasabay nito, siniguro rin ng DTI na kanilang binabantayan ang mga lugar na posibleng isailalim sa state of calamity. Pasada Balita. Pinag-aaralan pa rin ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa manok sa Setyembre. Ayon kay Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa ng DA, ipatutupad nila ito kapag ipatupad na rin nila ang MSRP sa imported na baboy sa Agosto. Layunin anya nitong maibsan ang epekto ng kakulangan sa supply ng karne. Bukod dito, tiniyak na DA na magsisimula ng bumaba ang retail price ng manok matapos alisin ng temporary ban sa poultry importation sa Brazil. Pasada Balita. Itutuloy na ng Department of Agriculture ang pagbaba ng maximum suggested retail price sa mga imported rice sa darating na Hulyo 26 ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mula 45 pesos, ibababa sa 43 pesos kada kilo ang presyo ng 5% broken rice na pinakakaraniwang uri ng imported rice na kinukonsumo sa bansa. Magugunitang nakatakda sanang ibagsak ang MSRP sa mga imported na bigas noong Hulyo 1, ngunit iniurong dahil sa sigalot sa Middle East. Paliwanag ng Agriculture Department, matapos ang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Iran, mas matatag na ang global rice prices para muling ibalik ang planong pagbaba ng MSRP. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Department of Agriculture laban sa mga mapagsamantalang trader na dinadahilan ng programang Benteng Bigas meron na para mambarat at ibagsak ang buying price ng palay sa mga magsasaka. Kasunod na rin ito na ilang ulat na umaabot lamang sa 8, grabe naman ito, hanggang 12 pesos ang kada kilo ng palay sa ilang lugar, partikular sa Bulacan, Nueva Ecija at Pangasinan. Ayon kay DA spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi maaring gawing rason ng mga trader ang benteng bigas dahil ito'y nagmula sa National Food Authority na may subsidiya mula sa gobyerno. Binibili rin anya ng NFA ang mga palay mula sa mga magsasaka sa halagang 19 hanggang 24 pesos kada kilo. Ugday nito, inatasan na ni Agriculture Secretary Kiko Laurel ang NFA na paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar kung saan napaulat ang pambabarat ng mga trader sa mga magsasaka. Pasada Balita. Pag-aaralan ng Malacanang ang mungkahin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na bigyan siya ng Pangulo ng kapangyarihan na magpasya sa suspension ng klase tuwing May, masamang panahon ng kalamidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa hiling ng kalihim, ngunit bukas anya ang palasyo na talakayin ito lalo na kung makatutulong sa mas maraming Pilipino.
Habang wala pang bagong sistema, nananatili ang kasalukuyang polisiya kung saan nasa mga lokal na pamahalaan at mga pinuno ng mga concerned agencies ang desisyon sa suspensyon ng klase. Hinikayat din ng palasyo ang mga LGU na agad maglabas ng abiso upang maiwasan ang abala sa mga estudyante, mga magulang at maging sa mga guro. Pasada Balita. Samantala, nilinaw ng Malacanang na hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad ng K-12 program. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Atty. Claire Castro, suportado naman ng Pangulo ang K-12 pero hindi ito agad naging epektibo dahil hindi rin naihanda ang mga ahensya para rito. Sa ngayon, sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara, aayusin at paghuhusaynaan niya ang mga kurikulum sa naturang programa. Nabatid na nabawasan na ang mga aralin sa senior high school at tutok na lamang sa ilang pangunahing subjects tulad ng effective communication, general mathematics, general science, life and career skills at history. Pasada Balita. Engineer Juner Contihino, oras mo na sa udyat. 25 minuto na po makalipas ay ka-6 ng umaga. Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Carney nagkausap sa telepono. Alyan ang pinag-usapan. Alamin natin mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagkaroon ng makabuluhang pag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Patricia Kyle Martin, nangyari ang phone conversation ni Pangulong Marcos at Carney bandang alas 8:45 kagabi, Hulyo 3, kung saan tumagal ito ng humigit kumulang 20 minuto. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng dalawang lider ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, depensa at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, mahalagang ipagpatuloy at palawakin pa ang kasalukuyang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa harap ng mga hamon sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Umaasa ang Pangulo na lalo pang mapapatatag ang ugnayang ito para sa kapakinabangan kapwa ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Samantala, ipinahatid din ng Pangulo ang taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino sa mabilis na aksyon ng Canada at sa suporta nito sa Filipino community sa Vancouver matapos ang malagim na insidente sa Lapu-Lapu Day Festival. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. Oras po, naganap ng alas 6:30 na ng maulang morning at kahit po medyo maulan, tumitik-katik ang buhos po ng ulan. Alamin po natin kung ano po ang magiging almusal po natin, ang ating po pananghalian, merienda. Isama nyo na po ang midnight snack mula po sa ating palengke queen ng ina nating lahat sa palengke. Aling Bet Samson. Aling Bet! Aling Beat! Good morning! Ay, mga ina nyo pa rin sa Good isang mornings! mapangyaw na Friday. Thanks God it's Friday. Anyway, syempre, malamig ang panahon. So, pass. Madulas din ba ang budget mo? Sindulas ng kalsada? Nako po. Talaga namang pinadulas talaga. Dumulas lahat eh. Dumulas. Ayun, yung Dulas soft lang sa 80. Ang bilis Baka madulas ka, Aling Bet. Ano masabi mo, ha? Ay, hindi. Maingat ako dyan eh. May taga-kalabit ako sa gilid ko pag nagkakamali na ako eh. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, may nabibili mga lutong almusal dito pag ayaw ko magpandesal. Tsaka sinangag eh. May sopas, 80 pesos. Yung tanghalian ko, eh syempre, it's Friday. Magigisa ako ng munggo. Walang pasok eh. Magigisa ako ng munggo. Ang Igisa sahog mo ko, sa anong tawag doon? Yung sa mamahalin sa Ilocos? Bagnet! Magnet. Oh. Igigisa mo sa bagnet. Bagnet na may munggo. Yun ang ulam. Mahal yun. Tsaka Friday ngayon, Jun eh. Alam mo naman ang nanay mo. Tuwang tanghalian, may bigas akong 40. Ang aking munggo, yung isang maliit na pako, konti lang naman kami. Pag pinakaulaman mo, umaalas na dumadaming munggo eh. 35 yan. Ang bawang sibuyas at kabati ko halagang 20. Nakabili ako ng dahon ng ampalaya. Walang malunggay. Walang nakuha malunggay sa kapitbahay.
na ano yata ng hangin. Unahan ka ni Bigla ako Drew. ng palyasang, wala akong nahangin libreng balunggay eh. Unahan ka nga po ni Drew. Dahong ang palyasang po piso. Paalam kasi kayo Bumila- sa aso pag wala yung amo. Para hindi nahabulin ano. Mm. Yung tokwa 20, ang mantika ko 15. Ayan, dahil munggo, masarap dyan, may saging na latundan. So 170 yan. Ang hapunan ko, isang malaking bangos na nagkakahalaga ng 200 piso. Napakalaki niyan. Hinati-hati sa 5, dahil 5 kami. Seedless ba yung bangos mo? Hindi po. May tinik. Ay. Wala Hiniwalaan ka ko doon na sa lang mga yung kakilala ko. Ah. Pagka bangos, gusto nila seedless. Para kagat ka na lang ng kagat, di ka na maghihimay. Ubas na bangos. Hindi boneless no? Seedless. Seedless? Ano yun? Ubas? Di ba seedless ubas? Bangos, boneless. Ayan. Paksiw na bangos. Uy, Na may tama. tinik-tinik pa Partner yan. ng munggo yan. Correct. Sarap Tama niyan. ka dyan, John. Mm. Partner. Kasi sigurado may matitirang na bangos na munggo sa tanghalian. Dati Pag libre lang nagbangos- yung bangos eh. Saan? Pag umuulan, pag bumabaha. Pag umaapaw Eh, yung mga umaan sa ilaw. mga Maapaw yung palaisdaan. May libreng gilik din yun. Ha? May libreng Okay, lasang correct. gilik. Matinding lutuan yun. Sa Ubando, hindi pwedeng ihawin niya. Pag Kailangan umaapaw abot-abot yung mga palaisdaan kapag sa ganitong panahon, di ba palaisdaan. Sa nagtatalunan Ubando, yan eh. maraming yan. Sa Ubando, ganyan. Ngayon, libre na rin Ayan. yata tawili sa Taal, ah. Ha? Pwede Di bali naman na siya. lang. Ayaw mo ba? Ayoko. Ayoko, baka may masabi na naman ako. Baka madulas ka, Aling Bet. Ay, may kumakalabit din eh. Wag daw ako maingay. Pag tawis siya ka tilapia, tahimik daw. Kaya pag bumili ako ng pag bumili ako ng tilapia, Platlan, ubando no? eh. Malaki-laki. Ubando. Ubandong tilapia binibili namin ngayon. Ayan, pag nagpaksiw ka, syempre kailangan mo ng bawang, suka, siling berde. Ninagyan ko ng isang ampalaya. Yun. Masarap Palayo, kaya yun, talong okay. ang masarap dyan. Oh, ampalaya o kaya talong. Mauubusan ako pag pati talong, bibilin ko. Tama na yung ampalaya para may vitamin C. Ayan, de 235 yan. Kaya mula almusal ko na 80, tanghalian 170, may saging pa yan ha. Ang hapunan ko 235. 485, may sukli akong 15. Ayos. Saktong-sakto. Para sa Altanga Pasada Balita, Palanggikwindet, Samson ng DWIC, nagbabalita ng tama. At syempre, tag-ulan, nagbabudget tayo ng tama. Sarap kumain, sarap matulog. Back to you guys! Ingat! Pasada Balita. Talay, tuloy na natin ang pagkuha ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga kaanak ng nawawalang sabungero, makikipagpulong ngayon kay Justice Secretary Remulla. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Nakatakdang makipagpulong mamayang alas 10 ng umaga kay Justice Secretary Crispin Remulla ang mga kaanak ng nawawalang mga sabongero. Sinabi ni Marilyn Hermar, ina ng isa sa nawawala na si Glenn Arsen Hermar, na ipinatawag sila ni Remulla ngayong araw para talakayin ang mga isiniwalat ng nagpapakilalang whistleblower. Ipinaliwanag naman ni Ginang Hermar na 33 na lang sila na haharap mamaya sa DOJ dahil yung case number 1 o yung kaanak ng isa sa mga nawawala ay hindi na nakikipag-coordinate at wala ng ugnayan. Samantala, sinabi niyang naniniwala sila sa mga inihayag ni Julie Patidongan alias Totoy at umaasa silang lalabas na ang katotohanan para makamit nila ang hustisya. Sa kanilang pagharap mamaya kay Remulla ay personal nilang hihilingin na isama sila sa operation o doon sa ocular inspection sa Taal Lake kung saan sinasabing doon binala ang nawawala nilang mga kaanak. Yung June, Patrol 20. June, Yon. may info ka ba kung ilang pamilya yan at kung anong taon nawala yung sinasabi nila or kasama yan dun sa 34 na binabanggit na huli? Kasama sila rin sa 34 pero ngayon 33 na lang yung haharap mamaya dahil yung isa ay hindi na raw nakikipagtulungan sa kaso at karamihan sa mga nawawala ay 2021 nagsimulang nawala. Yan ba yung sa Laguna area? Yung may mga CCTV Halo-halo. pa? Magkakahalo-halo na. Meron sa Maynila, meron sa Laguna, meron sa Cavite. Pero kung ito total, ang sabi ni base kay alias Totoy ay mahigit 100. Pero yung formal na nag-file ng complaint ay 34 lamang. Pero Kuyang June, yung ocular
isang ano ba isang lilibutin ba nila yung Isang bagsakan ba isang silang bagsakan magkakasama? ba yun? Ano bang initial mo dyan? Or pagdidesisyonan pa ng DOJ? Meron na silang lead kung saan particular na lugar at yun yung pagdarausan ng ocular inspection. Saan banda yan, kuya? Anong bayan sa Taal? Walang binabanggit pero ang sinasabi lamang ay bahagi ng Taal Lake. Mhm. Right? Mm-mm. Okay, kuya, pakitutukan mo ha para for update. Thank you. Ingat. Abangan natin mamaya yung pakikipagpulong nitong mga nawawalang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa DOJ. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, inanunsyo ng Department of Public Works and Highways na sa susunod na taon ipatutupad ang rehabilitasyon ng EDSA at ang odd-even scheme. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan, hindi mo na sisimulan ang proyekto ngayong taon dahil sa tag-ulan at paparating na Christmas rush. Target anyang simulan sa mga hindi masyadong mataong bahagi ng EDSA sa unang bahagi ng 2026 ang rehabilitasyon. Tinitignan din ng ahensya ang mas mabilis at abot kayang teknolohiya para ayusin ang 23.8 kilometer na kahabaan ng nasabing kalsada. Kabilang ang posibilidad na magpatong na lang ng bagong layer kaysa hukayin ang buong daan. Kaugnay nito, una nang inihayag ng Department of Transportation na magdaragdag sila ng mga bus sa EDSA Busway at pinag-aaralan din ang mas maagang operasyon ng MRT3 upang maibsan ang inaasang mabigat na daloy ng trapiko. Pasada Balita! Ayoko sanang uminit ang ulo ko dahil biyernes Pero, muna. Sinabi niya, kailan uumpisahan? Next year. May binanggit kung anong petsa? Buwan? Wala silang, Wala. malamang ito after na ito ng New Year. Kasi ang tanong, ganito, Mm. wala bang panahon ng tag-ulan at Christmas season sa 2026? Meron, di ba? Kasi kung di pinigil ng Pangulong Marcos ito, tinuloy nila ngayon to tag-ulan, pasukan, at aabutin ng Christmas season. Kung Diba? kaya nilang gawin na 6 months lang, O pagpalagay mo na, January. January to Ano oras? June. January, February, March, April, May. Oh. June? January to June. Kung kaya nila, ha? Kung kaya nila. Talaga? Oh. Kasi eto lang Oh. binabanggit din na posibleng patungan na lang at hindi na hukayin. Mr. Secretary, DPWH, DPWH, Secretary. tanong ko lang, yung po bang bagong patong ng espalto sa kahabaan ng Commonwealth, kayo po ba yon o Quezon City Government? Alam niyo kung bakit? Ano bang pinatong doon? Asfalto lang? Asfalto. Oo, pero in fairness, dinalagyan nila, nire-repair nila yung yung semento. Hukayin, lalagyan ng semento, papatungan ng asfalto. Ang tanong, DPWH national po ba yan o local ng QC? Alam niyo kung bakit? Kahit na tinusan ang sasakyan nyo, mahihilo kayo. Alam niyo kung bakit? Malamang. Parang gumagano, no? Hindi pantay. Ah. Hindi pantay yung kalsada, hindi po ako nagrereklamo. Hindi Sinasabi ko lang, real hindi talk lang na-eskwala tayo, yan, ha? Real talk lang po tayo. Hindi ko alam kung yung gumawa ng parting ito at yung gumawa ng parting ito ay iisa. Parang hindi nag-usap Wala silang GC. Kulang na lang, kuya. Kaya alam mo yung napanood mo yung isang pelikulang sa Hollywood, sinabing humps ahead. Pagdaan ng motor, gumanon kasi hindi pantay-pantay. Sa maniwala ko yun sa hindi. Buti na uso shock absorber. Paano kung hindi matino yung sasakyan mo, pagdaan mo doon, nadurog yung sasakyan pang ilalim mo. Real talk lang ho tayo, hindi po ako nagre-reklamo. Ay, sama na natin reklamo. Kasi araw-araw kong dinadaanan yun Hindi lang naman dyan. Bukod dyan, hindi nag-abiso yun. Eto na, may kinaya sila, Sabi ko, 40, magbe-break tayo. May kinaya sila, Nagrarant Alam mo bang, pag-angat mo, pag hindi ka pumreno, babalugbog yung sasakyan mo dahil ang taas nung iniangat. Grabe. Ngayon, kung hindi naman maingat yung nasa likod mo, tumbok ka kasi kailangan mo pumreno Hindi malas mo kapag naka-lowered ka. Kaya nga. Ay, tingnan mo yung isang sasakyan doon sa Sa baba. Kung pantay pa yung bumper. Tinatawanan ko lang pero araw-araw ko pong dinadaanan ito. Ang tanong, bakit po tag-ulan ninyo ginawa? At pangalawa, bakit po hindi pantay ang pagkakagawa? Pangatlo, pangatlo,
Ba't parang walang abiso yata sa mga motorista? Parang yan din yung Diba? reklamo ko nung last week. Oh, dahil kaya ka na late. Oras muna, Engineer Manar Cantino. Hindi tayo matatapos no? 42 minutes after 6 a.m. Rojas Boulevard naman. Hindi tayo matatapos dyan. Ito, pasensya na po kayo, tinatawanan namin pero hindi po nakakatawa ha. Sa totoo lang, napakaseryosong bagay po niyan kasi sabi nga, Turuin mo, habang umuulan, nag-aasfalto ka. hindi lang yon. Ano yung sabi sa script? Uumpisa nila sa mga hindi mataong lugar. May Oo. hindi ba mataong lugar sa kahabaan ng EDSA? Meron bang hindi dumadaang sasakyan dyan? Meron bang lugar dyan na hindi busy? Teka lang. Pakisabi nga, pakitanong nga. Iniisip ko sang sulok ba ng EDSA yung hindi matao? Kaya nga di ba? Tapos yung sinasabi nga nilang papatungan na lang, Baka sa ibabaw naman. Mr. Secretary, utang na loob, wag naman pong ganun. Di ba? Kaya nga po kayo binigyan ng ilang palugit ng Pangulo para makapag-isip po kayo ng maayos Di ba? Tapos ang gagawin nyo, patsi-patsi na naman. Asan yung bagong technology doon? What happened to our country, General? What happened, Vela? Secretary, magbasa na lang tayo. Kasi ito, aksidente na naman ito Yung dito, binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng jeepney driver na humarurot at naka-aksidente sa kahabaan ng Commonwealth Avenue noong April 13. Ayon sa LTO, batay sa kanilang sinagawang investigasyon, guilty sa kasong reckless driving ang nasabing tsuper kung saan may multa rin itong nagkakahalaga ng 2,000 piso. Laki Magugunitang nabangga ng nasabing jeep ang isa pang sasakyan sa Commonwealth Avenue na naging dahilan para tumagilid dito at tumilapon ang 2 katao na ikinamatay ng mga ito. Pasada Balita. Binawi lang yung lisensya at Binawi saka may karampatang multa na 2,000 pesos. Nakakason ba yung driver? Ay, dapat. Dapat may kaso dapat to. may Kasi may kaso 2 patay Di ba? Oo, nakakainis naman. Yan na naman tayo. Ituloy pa natin? Ha? Commonwealth pa lang to. Magbasa na May lang EDSA tayo. pa. At May ano pa? may plano pa sila Oo. Yung maglagay ng bus lane sa mga lugar na busy street sa sa Maynila Oh. Biyernes ngayon, Biyernes idol. ngayon, dapat Sasalo lang tayo script. good mood tayo. Samantala, nagpaalala ang National Council on Disability Affairs o NCDA na may kaukulang parusa ang pangungutya o pambabastos sa mga persons with disability alinsunod sa Republic Act 9442 o Magna Carta for Disabled Persons o RA 7277. Ito'y matapos ang karanasan ng PWD na si Julian Takbad kamakailan na pinilit patayuin sa priority seat ng ilang pasahero sa LRT Line 1 kahit nagpaliwanag siyang mayroon siyang visual disability. Ayon sa NCDA, may tuturing na paglabag ang ginawa ng mga pasahero kay Takbad at maaari itong magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at may kaakibat na multang 50,000 hanggang 200,000 pesos. Ipinalawanag ng ahensya sa publiko na may mga kapansanang hindi agad nakikita. Yan, paulit-ulit nating babanggitin yan. Tulad ng mental at visual impairments, kaya't huwag basta manghusga sa mga gumagamit ng PWD facilities. Ang mga biktima ng diskriminasyon ay pinapayuhang lumapit sa PWD Affairs Office o yung PIDAW ng kanilang LGU para maghain ng reklamo. Pasada Balita. Una, guilty ako dyan, lalo na doon sa nagpaparada sa mga PWD parking slot. Kasi hindi natin maiwasan ako guilty rin ako, aminin ko, guilty ako dyan ng una, na ang alam kasi nating disabled, yung may kapansanang pisikal na nakikita. Yung halimbawa, pagbaba, alam mo na. Kaya pilay, nakasaklay, naka-wheelchair. Guilty ako dyan. Pero naranasan ko, PWD na ako ngayon Di ba? Na pagka sinabi mong, tumatanggap po ba kayo ng PWID for discount, tititigan ka mula ulo hanggang paa. Kasi nakita nila, naglakad ako ng matino, nagsalita ako ng maayos, hindi nila alam, ang problema ko naman, pandinig. Meron din akong anak na healthy. Ang ganda kumilos, malusog. Pero, psychological naman. O kaya yung problema niya sa likod na di ba, na disgrasya yon, inoperahan.
Porque hindi nakikita kasi yung physical disability, hindi nila inaano eh. Hindi nila, parang nagdududa sila na, ay, totoo ba? Baka naman peke yung ID mo, yung ganun. Marami silang question na ganun. Public transportation. Nagkakaroon ng gitgitan, nagkakaroon ng titigan, nagkakaroon ng discrimination. Kasi bakit daw hindi siya tumayo para sa mas nakatatanda? Bakit daw siya ang pinaupo sa ganito? Bakit siya binibigyan ng priority? Kasi kilala na siya nung barker na may disability siya. Paano yung mga hindi gustong o ayaw magsalita? Di ba? Unfair. Kasi nga, may disability na nga eh. Pero ang sa akin lang naman, kung kagaya ko naman na pandinig ang disability ko, pwede naman tayong maghanap ng parking at ilaan natin yung ilaan natin yung PWD parking doon sa talagang may physical disability. Di ba? Ako agree ako diyan, Goyang. Dahil maraming nababastos talaga at nababalahura sa papalitan na rin yung PWD ID. Yan. Diba? Para sigurado hindi peke. Marami tayong reklamo rin dyan pagdating sa mga discount. Ngayon ko nararamdaman. Curious ako dun sa PWD ID na maglalagay ng RFID. Para saan? I don't know kung i-guess natin. Susunod, ano natin. Anyway, may natabayanan lang tayong importanteng mga kakausapin dahil ito'y may kaugnayan po dun sa Bagyong Bising and at the same time yung babala ng Mines and Geosciences Bureau sa posibleng landslide, flash flood at debris flow sa ilang bahagi po ng Luzon. Importante ito kasi panahon ng tag-ulan ngayon. Pero bukod dyan, sa iba pang tampok na balita, pinaliparan. Okay. Sige. Kagaya po ng binabanggit ko, mamaya na itong ibang balita. Nasa linya po at pinalad tayong makakausap ang mismong officer in charge ng Office of Civil Defense sa katauhan po ni Assistant Secretary Bernardo Alejandro Daforta. Asek Alejandro, good morning po. John Ibanez at Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Good morning po, Asek. Yes, good morning. Magandang umaga. Alright, maraming salamat sa pagkakataon. Asek ba Alejandro, direkta na pong pagtatanong. Kamusta na po ang lagay ng panahon at ano pong mga paghahandang ginagawa ng Office of Civil Defense kaugnay po ng Bagyong Bising? Asek. For the last 3 days, naghahanda ang Office of Civil Defense kasama yung mga ibang ahensya natin, DSWD, yung DILG, at mga other response agencies like the Armed Forces, PNP, yung Bureau of Fire, para dito sa pagdating ni Bising. So ngayong araw, naging bagyo na siya at nakatutok yung ating pagmumonitor sa Northern Luzon. Kasama dyan yung Region 1, yung Region 2 at yung CAR. No? So tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga abiso. But before that ay nagkaroon na tayo ng PIDRA na tinatawag, yung Pre-Disaster Risk Assessment, at nagkaroon na ng mga pre-positioning ng ating mga resources, mga national resources para ready na po tayong mag-augment sa mga areas na maaring magkaroon ng effect itong Bising. But so far, yung effect pa lang ay mga suspension ng classes. Meron po sa Region 1, meron po sa Abra, and of course sa Batanes. Automatic po yan dahil may signal sila ngayong umaga. Asek, ang lagi po nating tinatanong is yung kahandaan ng mga bawat LGU. Kamusta naman po ang kahandaan ng mga tauhan o personnel ng OCD pagdating sa mga ganitong kalamidad, Asek Alejandro? Kompleto po ba? Oo, ready naman kami. Meron kaming mga specific divisions na na-train at handang-handa mag-operate 24/7. So yan po ang mandato ng Office of Civil Defense at naka-ready naman kami, no? May sistema kaming ini-implement. May mga tauhan na tayo, and of course kahit sabihin natin kulang yan ay ginagampanan namin at may mga regional offices naman tayo na talagang nakahanda at always ready, no, to perform their mandate. Una-una sa pagbibigay ng early warning, and then kung talagang kailangan mag-augment at mag-support doon sa mga local government units natin. Asek, tama ho ba naka-blue alert status tayo ngayon? Saang particular po na buong Luzon ho ba ito? Opo, yung NDRIMC po ay naka-blue alert kami dito sa OCD, sa national, no? But yung region sa 1, 2 and CAR ay naka-red alert po ang nilang mga operation center. Opo.
Handa, kompleto at ika nga'y naka-alert po ang mga tauhan ng OCD. What about the equipment po, Sec Bernardo? May sapat po ba tayong kagamitan? Whatever happens? Opo. Kasi ang OCD naman operates through the different response agencies, no? So yung ating armed forces, naka-ready ang kanilang mga air assets. Yung ating Navy, naka-ready yan to support any disaster response operations, yung ating kapulisan, yung ating BFP. Kami sa internal sa OCD, meron din kami on a limited scale. We have our own resources para mag-augment. Meron kami mga available na sasakyan, mga food and non-food items na nakahanda para po maibigay doon sa nangangailangan. Po, Sec, meron ho bang pagbabawal sa paglalayag po diyan po sa bahagi ng Cagayan? Meron ng advisory? Oo, automatic yan. Okay. Kasama sa pag-issue ng mga weather advisories ng Pag-asa. Kasama na yan sa mga operating procedures ng ating Coast Guard, ng ating marine sector, no, na meron ng pagbabawal. Kahit nga walang bagyo, pag may storm surges lang or merong mga weather disturbance na hindi bagyo, pag medyo ang projection nila ay tumataas yung mga alon, ay automatic nagsususpend yan, lalo na sa mga maliliit na mga small fishing vessels. Pinagbabawalan po nila yan. Po. Your indulgence, Sec Alejandro, meron lamang kami nakuwang balita mula sa Mines and Geosciences Bureau ng posible pong mga insidente ng landslide, flash flood, debris flow sa ilang bahagi po ng Luzon dahil po dito sa bagyong Bising at hanging habagat. Ano po ang preparation na ginagawa ninyo? Dahil ang mga tutumbukin mukhang yung dati na rin naman pong dinadaanan ng mga bagyo at kalamidad. In particular, Cagayan at Isabela, Sec. Oo. Yung mga areas na may potential sa landslide and of course flooding, ito po ngayon, this particular Bising ay Northern Luzon talaga, no? Regions 1, Cagayan, yan, at CAR. So ang automatic naman natin dyan na SOP ay of course yung mga nasa high risk ay nagkaroon na ng abiso dyan at kung kailangan talaga may mga early signs or early warnings tayong trigger ay kailangan i-implement yung evacuation, no, para for safety. So yan po ay inaasahan natin dyan na malaking role ang ating mga local government units, yung ating mga kasamahan lalo sa barangay na alam naman nila kung saan yung mga delikadong lugar. So inaasahan natin through our constant reminder sa kanila na dapat i-implement na nila ngayon pa lang yung kanilang mga contingency plans, lalo na yung sa mga high-risk areas to landslide. So nagbigay na tayo ng mga mapa, may listahan po ang MGB na binigay at ang trabaho natin ay talagang i-remind sila at pagsabihan na i-implement yung kanilang mga contingency plans. Opo, at ang pinag-uusapan pa lamang natin ito dito ngayon, Sec Alejandro, is yung mga nangyayaring bagyo at saka hanging habagat at kalamidad. Hindi pa rin natin pinag-uusapan dito yung pinangangambahan. Baka po natin nakakalimutan yung The Big One. Oo nga. So, kamusta po ang preparation natin? Nagpapatuloy po ba, Sec Alejandro? Oo, tuloy-tuloy yung ating preparation sa Big One. In fact, inaayos natin yung ating enhanced or harmonized, yung bago, no? Harmonized contingency plan for the Big One. Kasi hindi lang po Metro Manila yan. Kasama dyan sa plano dyan yung Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna. Kasi hindi lang po Metro Manila ang tatamaan ng Big One, kundi yung Greater Metro Manila area. Ibig sabihin yung mga probinsya na malapit sa Metro Manila, yung sinabi ko nga, Cavite, Laguna, Rizal. So kasama po sila. Ini-expand natin yung ating plano and tuloy-tuloy po 'yan. Ongoing po 'yan ngayon at pinangungunahan ng OCD 'yan, kasama yung ating DILG and of course yung ating mga responders, mga response agencies. Alright, sa mga susunod na pagkakataon, Sec Alejandro, abalahin namin kayo ulit, ha? Opo, walang problema po. Opo. Basta sa ano lang po, hindi lang po magsabay-sabay. Okay. Noted po. Noted. Maraming salamat, Sec. Good morning, good luck. At ingat po kayo. Ingat po kayo, Sec. Salamat. Maraming salamat po. Apo, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Office of Civil Defense, OIC,
Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Daford. Pasada Balita. Antabayanan po ang food for thought mula sa aming nag-iisang boss, the Edgard A. Cabangon. Line sa Pasada Balita ngayong araw ng Friday, July 4, 2025. Pasada Balita. DOJ itinuturing ng suspect ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. Pasada Balita. Posibilidad ng landslides at flash floods sa gitna ng banta ng Bagyong Pising sa Luzon, ibinabala ng Mines and Geosciences Bureau. Pasada Balita. DTI mahigpit na minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong tag-ulan. Pasada Balita. Paggawad ng class suspension powers sa DILG tuwing masama ang panahon, pinag-aaralan na ng Malacanang. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang ng Pilipinas lumobo pa sa halos 17 trillion pesos. Pasada Balita. Agi ng isla sa Greece, nailamon ng wildfire, mahigit 1,000 katao nagsilika. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas Women's Volleyball Team lusot na sa VTV Women's Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng sesame seeds sa katawan, atin pong alamin. Pasada At Balita. sa balitang showbiz, veteran showbiz columnist na si Lolit Manay Solis pumanaw na sa edad na 78. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Kapag papatuloy ng ating balitaan, pinaliparan ng drone at pinatungan sa ulo ng 50 million pesos si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kasunod dito ng naging revelasyon ng whistleblower na sinasabing utak ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay alias Totoy, bukod kay Ang, sinasabing ilang pulis din ang sangkot sa kaso ng mga missing sabongero. Napapangalanan din niya sa lalong madaling panahon pero kukonsulta muna niya sa kanyang abogado. Ang mga pulis anya na sangkot may ranggong colonel, major at captain. Kaya naman nananawagan si alias Totoy sa pamahalaan na isailalim siya sa protection program o witness protection program lalo na't naging susi siya sa lahat ng krimen na sinasabing ginawa ng negosyanteng si Atong Ang. Pasada Balita. Nanindigan naman ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero na sinasabing itinapon sa Taal Lake sa Batangas. Ito ang binigyang diin ng gaming tycoon. Makaraang formal na maghain ng patong-patong na reklamo laban kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. May lalabas na totoo dyan. Wala kaming kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Nanawagan naman si Ang sa mga mamamahayag na balansihin ang pagko-cover sa nasabing issue lalo't nadadamay ang kanyang pamilya. Ang gusto ko lang, balansehin nyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan nyo lang side ko. Ngayon, i-analyze nyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Dondon. Samantala, ipinaliwanag naman ni Attorney Lorna Kapunan, legal counsel ni Ang, na ilan sa mga kasong kakaharapin ni Patidongan at ni Alan Bantiles alias Brown ay attempted robbery, libel, grave coercion. Handaan niya ang kampo ni Ang na makipagtulungan sa pamahalaan upang mabatid at malaman ang katotohanan. Sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country, no? Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear.
So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Bagi po yan ng pahayag ni na Charlie Atong Ang at Attorney Lorna Kapunan. Pasada Balita. Isiniwalat na rin ni alias Totoy ang lalaking lumutang bilang whistleblower sa kaso ng missing sabongero ang iba pang bigating personalidad na kabilang sa sinasabing utak sa kasong pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Kabilang sa sinasabi ni alias Totoy na sangkot ang, makinig kayo maigi ha, dating Vice Mayor, Police Officer, dating Judge at actress na hindi panito pinapangalanan. Ayon kay alias Totoy, isang ex-judge ang tumutulong sa businessman na si Charlie Atong Ang upang maabsuelto ito sa nasabing kaso. Kaugnay nito nanawagan si alias Totoy sa isang actress na makipagtulungan sa kanya at lumutang na rin bilang witness sa kaso. Iginit din ni alias Totoy na hindi siya humingi o tumanggap ng pera mula kay Ang kapalit ng kanyang pananahimik. Pasada Balita. May hawak ng listahan ng National Police Commission o NAPOLCOM na mga pangalan ng mga pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ang binunyag ni NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rafael Calinisan kasabay ng nagpapatuloy nilang investigasyon. Mayroon na rin anya silang team na humahawak sa naturang kaso habang maaari ring magsumite ng affidavit sa kanila mga kamag-anak ng mga biktima kung may kailangan o kung kailangan o nangangailangan ng mga ito ng tulong. May listahan na ang isang pulis nagre-retire siya ng edad 56 years old. Kung sakasakali namang na bagong-bago yung dente 4 years ago, malamang sa hindi, active pa yung mga. More reason for us to look into it. May urgency kasi sila ay active pa kung sakasakali. Kung inosente sila, maabsuelto na. Kung sila ay guilty, sila matanggal dahil delikado ang involved sa ganito na may baril, may tsapat, mayroong magre-reklamong yung mga kamag-anak. They can come to NAPOLCOM, submit their affidavits para matulungan natin. Samantala nanawagan naman si Calinisan sa whistleblower na si alias Totoy na magsumite na ng affidavit upang magkaroon ng bigat ang kaso. Doon kay alias Totoy hanggang ngayon, nag-a-apply na ako ng mga 4 na araw. Sana lumutang ka na. Lumutang ka na rin naman sa isang estasyon. Nagpapa-interview ka. Ang pinakamagandang gawa dyan, i-file mo na yung affidavit mo, yung complete affidavit mo. At i-file mo na sa NAPOLCOM. Yan po ang tinig ni NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rafael Calinisan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, naka-aalarma at nakababahala na. Ganito naman po inilarawan ng cybersecurity expert na si Art Samaniego ang problema ng Pilipinas sa online gambling sa gitna ng dumaraming Pilipinong nalululong dito. Aminado si Samaniego na tila out of control na ang tumataas na bilang ng mga naa-addict sa online sugal, bagay na binatuykos ni Caloocan Bishop at Cardinal Pablo Virgilio David dahil sa pangambang makaapekto na ito sa susunod na relasyon kung hindi aagapan. Kinatigan din ni Samaniego ang panawagan ni Cardinal David, tagapangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, na panahon na para higpitan ang mga regulasyon sa online gambling sa bansa at ipagbawal ito sa mga minor de edad. Tama yung sinabi ni Cardinal David. Tinawag niya itong online gambling. Hindi niya ito tinawag na online gaming. Kasi pag sinabi mong gaming, parang binababa natin yung danger niya. At sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Cardinal David at ng CBCP na dapat talagang pigilan natin. Dapat maging mas stricto tayo dito sa online gambling na to. Iniwala rin ng IT expert na makatutulong ang panukala ni Senator Panfilo Lacson ay pagbawal sa mga minor de edad ang paggamit ng social media upang masawata ang mga social problem at cybercrime. Nakita ko yung effect ng cyberbullying. Ang problema sa cyberbullying kasi, 24/7, sumusunod yan sa bata. Kahit na sa bahay na siya. Yung traditional bullying, tanggalin mo yung bata sa school, wala na yung bully. Pero sa cyberbullying, 24 oras sinusundan yung anak mo. Yan po ang tinig paliwanag ng cybersecurity expert na si Art Samaniego sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tuloy-tuloy naman ang gagawing pagtugis ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa mga illegal
mga illegal online raffle draw operation na walang naipapakitang pruweba na may nananalo. Ito'y kasunod na rin ang pagkakaaresto sa halos 100 sangkot sa illegal gambling operation sa San Vicente, Tarlac. Ayon kay PNP-ACG Director Brigadier General Bernard Yang, patuloy nilang tinutugis at pinapanagot sa batas ang iba pang mga nagpapatakbo ng mga illegal na sugal sa bansa. Una nang inihayag ng hepe na aabot sa 1,000 better ang kanilang kakasuhan dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Pasada Balita. Iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko at electronic money platforms na protektahan ang kanilang mga customer mula sa mga banta ng online gambling. Ayon sa BSP, ang pahayag ay bahagi ng kanilang mas malawak na layuning palawigin pa ang financial health ng mamamayan. Nais ng BSP na palakasin pa ang mga pagpataw ng limitasyon sa pag-access sa mga online gambling site upang mas maayos na magamit ang mga e-wallet platform. Ngunit walang eksaktong timeline na ibinigay ang ahensya. Matatandaang nagpataw ng ban ng BSP sa mga e-wallet matapos suspindihin ng pamahalaan ang isabong noong 2022. Pasada Balita. Sa iba pang balita, suportado ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang panukala na gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang pambansang budget. Ginawa ni Asidre ang pahayag kasunod ng pagsang-ayon ni House Speaker Martin Romualdez sa panukalang wakasan na ang tradisyonal na closed door na pagtalakay sa BICAM sa General Appropriations Bill. Una nang inihayag ni Speaker Romualdez na pabor siya sa pagbubukas ng proseso ng Bicameral Conference para sa pambansang pondo dahil may karapatan ng taong bayan na malaman kung saan napupunta ang kanilang buwis. Sinabi rin ni Asidre na bukas siya sa paglikha ng patakaran o kasunduan sa Kamara para gawing opisyal ang ganitong sistema basta't hindi ito makaapekto sa kalayaan at pagiging maayos ng trabaho ng legislatura. Bilang tugon, nanawagan si Asidre na palawakin pa ang polisiya ng pagiging bukas, hindi lamang sa taunang General Appropriations Act. Pasada Balita. Suportado ng liderato ng Kamara ang pagpapalawak ng programang 20 Bigas meron na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito anya ayon kay House Speaker Martin Romualdez ang magsisilbing lifeline ng mga karaniwang Pilipino at patunay na kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ayon sa leader ng Kamara, batid nilang bigas ang batayang pagkain sa bawat tahanan kaya't ang 20 pesos na kada kilo nito hindi lang presyo kundi pag-asa para sa bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay nito, inihain ni Congressman Romualdez ang House Bill No. 1 o ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act na layong ibalik at palakasin ang kapangyarihan ng National Food Authority upang patatagin ang presyo ng bigas, tiyakin ang sapat na supply at direktang suportahan ang mga magsasaka at mamimili. Siya rin ang may akda ng House Bill No. 14 na naglalayo namang palawakin ang mga serbisyo ng Philippine Crop Insurance Corporation upang matulungan ang mga magsasakang makaahon mula sa pinsalang dulot ng bagyo, pagbaha at tagtuyot na mahalaga sa pagprotekta ng kita ng mga ito at ng kabuuang supply ng pagkain ng bansa. Pasada Balita. Speaking of agree, nanawagan si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa mga negosyante at lokal na producer na huwag samantalahin ang pansamantalang aberya sa San Juanico Bridge upang magtaas ng presyo ng karneng baboy at iba pang pangunahing bilihin. Sunod na rin ito ng babala ng ilang industry players na maaring tumaas ng 4 hanggang 6 na piso kada kilo ang presyo ng baboy dahil sa karagdagang gastos sa transportasyon. Ayon kay Congressman Asidre, dapat pairali ng publiko ang bayanihan at pagtutulungan lalo na sa panahon ng krisis para makatulong sa mga hog producers at hindi mahirapan ang mga pamilyang apektado ng aberya sa tulay. Tiniyak ng mababatas na patuloy na gumagawa ng paraan ng gobyerno upang mapagaan
Ang daloy ng mga produkto kabilang na ang libreng sakay na inilunsad ng Tingog Party List katuwang ang Office of the Civil Defense. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na walang masamang intensyon ang PAGCOR sa pagbibigay nito ng 50 milyong pisong pondo para sa deportasyon ng mga illegal foreign workers ng mga pinasarang Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa bansa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hindi man responsibilidad ng bansa na gastusan ang deportation ng mga POGO worker, malaking tulong pa rin ang ibinigay na donasyon upang mas lalong makatipid ang gobyerno at tuluyang maipasara ang naturang iligal na industriya. Patingin po natin malaki po yung maitutulong nito, itong assistance na binigay ng PAGCOR para mas ma-defer pa yung cost or maalis pa yung ibang cost ng pananatili po nila dito. Kasi the longer that they stay here, the more facilities they use, the more budget that they use. So baka mas makatipid pa po yung gobyerno natin kung mapaalis na po natin itong mga ito agad-agad. And of course, magkakaroon po ng espasyo for new arrest. Linaw din naman ng Immigration Bureau na kabilang lamang sa kanilang poponduhan ng mga dayong wala talagang kakayahang pasanin ang gastos ng deportation. Ito naman po ginagawa natin in coordination with their embassies. Hindi po ito limited sa Chinese nationals, but to other foreign nationals that are found to be working in online gaming industry. So ang embahada po nila nakikipag-ugnayan tayo para makita kung meron talaga mga indigent or mga talagang nangangailangan ng tulong para ma-implement po yung deportation. Yan naman po ang tinig paliwanag ni Immigration Spokesperson Binibining Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, hinamon ng Malacanang si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesman, na tigilan na ang paninira sa halip ay maging tunay na Pilipino. Kasunod ito ng panibagong banat ni Roque na hindi nito mapapatawad ang Administrasyong Marcos dahil sa kinakarap niyang dahil sa pagkakalayo niya sa kanyang pamilya, lalo na sa mga anak. Bunsod ng sapilitang pag-alis niya sa bansa dahil sa mga sirkumstansya o konsekwensya. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi na sana ito dapat, ayaw na sana niya itong sagutin, pero kailangan dahil maaring maling impormasyon ang maikintal sa isip ng publiko. Pinuweltahan din ni Castro ang dating palace official at iginiit na hindi dapat isisi ni Roque kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o sa administrasyon ang kanyang sinapit ngayon. Dahil una sa lahat, hindi naman kasama si Roque o hindi naman kasama ni Roque si Pangulong Marcos nang makipagkasundo at naglakad ng permit ng POGO sa Lucky South 99. Ayon pa kay Castro, hindi rin naman kasama si Pangulong Marcos nang nagbukas ng bank account, si Roque, kundi ang dati nitong social media personnel. Ayon pa kay Castro, hindi rin naman kabilang si Roque o hindi rin naman kasama ni Roque si Pangulong Marcos nang magdala ito ng mga dokumento sa Quadcom hearing sa Kongreso. Lahat anya ng ito ay gawa at galing din mismo sa dating presidential spokesman kaya't walang basehan para isisi sa Pangulo ang nangyayari ngayon sa buhay ni Roque. Pasada Balita. Binomba ng tanong, ano? Ang tanong Sino? Sino ba talaga kasama mo? Diba? Meron pa yan Yung sa di ba nag-TikTok pa siya? Yung nasa dagat ba yun? Yung may kasama siyang personal assistant niya yun di ba? Personal ba? Oo. Personal assistant niya Tsaka yung yung mayroong whale, di ba? Nakatakip ng tuwalya. Di ba? Mayroon natin pag-usapan. Tapos iba yung nagpunta siya sa ibayong dagat. Kailangan niya ng personal assistant dahil meron daw siyang sa Europe yun, sa Europe. Medical condition. Hindi naman pala nurse. Samantala, ipo'y pinalad na makakausap ang isa sa mga
kapita-pitagan. Nagbabalik Kongreso, ha? May kaugnayan po sa online gambling. Ating itatanong mula sa kinatawan ng Bicol Saro Party List, Congressman Terry Ridon. Kong Terry, good morning. Johnny Bañez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Morning po, Kong. Ay, magandang umaga, Drew, John. Maraming salamat sa pag-imbita. Alright, welcome back sa HOR, Kong Terry. Ay, maraming salamat. Talaga naman pong tuloy-tuloy lang po yung trabaho natin dyan. Wala namang pahinga. Aha. Okay. Okay, diretso na po tayo sa mga katanungan na ikangay bumabagabag sa marami ngayon, in particular do sa mga natatawag ng lulong o adik na sa online gaming. Bilang isang mambabatas, Kong Terry, ano po ang reaksyon nyo at posibleng ihakbang ninyo para ikangay mapigilan itong bagay na ito? Sir? Well, una sa lahat, yung pong pinaka-importanting tinitindigan po natin dito, no? Ito pong access restriction sa atin pong mga ordinaryong Pilipinong pamilya, particular po yung mga kabataan na hindi po talaga sila pumasok, no? Mahirapan ho silang makasali, no? Dito po sa pagsusugal, no? So, yung una pong pinakamahalaga, dapat i-decouple po from online payment platforms, no? Ito pong mga online gambling apps. Ibig sabihin, hindi dapat maging sobrang dali para sa mga pamilya, para sa mga kabataan na halimbawa, meron silang 20, meron silang 30, magbabayad na lang sila sa mga e-payment platforms at makakataya na sila sa pinakamagang paraan. So, ibig sabihin, pagka gano'n, kailangan mag-develop ng mga online gambling apps ng sarili nilang payment platforms, no? Ibig sabihin, may sarili silang tinatawag na KYC, no? Yung Know Your Client, no? So, mas stringent po yung requirements nila. Titiyakin talaga nila, una, na, ibig sabihin, hindi minor de edad, no? Yung sumasali, 21 years of age, no? Yung pong magre-register sa kanila pong platform. At, syempre, dapat tiyakin din nila na hindi taong gobyerno. Halimbawa, kasi bawal din naman ho talaga sa mga taong gobyerno na pumapasok sa mga casino. So, correspondingly, dapat bawal din po sa mga online gaming yung po mga taong gobyerno. No? So, yun po yung una. Pangalawa, dapat katulad po ng binabanggit po ni Senator Sherwin Gatchalian sa kanya pong Senate bill, ay dapat mataas din ho yung threshold amount, no, para makasali ka, no? O makataya ka. Ibig sabihin, hindi pwede nga katulad sinabi, hindi pwede 20-20, hindi pwede 30-30, 100, kundi ang binabanggit niya, 10,000 po dapat yung minimum pong ilalagak mong pera muna. Ibig sabihin kasi, pagka 10,000, pag-iisipan mo. Tama. Ay, pangbayad ko na lang siguro na upa ng bago to. Pangbayad ko na ng grocery siguro to. Hindi ba? Yun yung pangalawa, no? Parang pag-isip ka, hindi yung parang, 20, pwede nito, malit na bagay lang naman yung 20, hindi ba? Pero 10,000, medyo mapapaisip yung ordinaryong pamilya pagka gano'n, no? Pangatlo, di syempre, dapat, hindi, parang, di ba, yung mga lotto outlet, hindi ba? Parang may physical store, kailangan mo magpunta, di ba? Pagka, tumataya ka sa lotto. So, halimbawa, yun, pwede rin yung pag-isipan, yun yung, meron din pong physical payment channel, no? Kung halimbawa gusto nga tumaya ng mga kababayan sa online gambling, magpunta sila ron. No? So, yun ang mga pwedeng pag... Kasi sabihin, kailangan mo pahirapan yung access Hindi ba? Kasi halimbawa, pagka one second lang makakataya ka, makapag-cash in ka na, parang hindi mo talaga pag-iisipan Hindi ba? Yung lagak ng pera. Pero halimbawa, pupunta ka sa physical payment platform para sa mga loto ngayon, di ba? Talagang habang papunta ka pa lang doon, magtataya ako. Meron ko pang pagkakataon na mapag-isipan yung kapalaran mo. Hindi mo kung sasali ka ba dyan o hindi. Kong, do you agree doon sa observation po ng ilan din pong mga IT expert, mga cybersecurity expert na may tuturing na po itong kumbaga nakaka-alarma na po. Alarming na po itong bilang dumadami pong nalululong ng mga Pilipino sa online gaming, Kong? Ay talaga naman ho, no? So ibig sabihin, ang talagang dahilan diyan yung sobrang dali ng access, no? Sobrang dali ng proseso ng pagtataya, no? Kasi nga katulad ng sinabi ko,
Ang totoo, para, di ba, kahit naman sa ibang bagay sa mga online, di ba, yung mga think before you click nga eh. Kasi nga, sobrang instant eh. Hindi ba? Nung pagkaka, online, kahit sa social media, no? Ganyan din sa online gambling. Kasi nga, 1 second pa lang, makakataya na pala ako ng 50 pesos. Pwede na ako manalo. Yun ang ano niyan eh. Yan ang cool po ng online gambling eh. Kung Terry, real talk, kaya bang gawin yan? Yung sa mga bilis na panahon para ikangay maagapan yung madagdagan pa yung pagdami ng nalululong sa online gambling? Hindi. Pagka talagang tinindigan ho ng mga kongresista, mga senador, no, na ipagbawal talaga yung easy access, no, sa online gambling, pwede ho talagang gawin yan. So, kailangan pa ng batas, Kong Terry? Oo, kailangan ng batas yan. Kasi, syempre, maasahan mo ba yung PAGCOR na gawin ho yan ng sila lang? Kasi, syempre, kumikita sila dyan eh. Hindi ba? Kumikita yung PAGCOR dyan, obviously, kumikita yung gobyerno po dito, no? Wala tayong, hindi naman natin na pinapanawagan na talagang i-dismantle na po yung talagang online higpitan lang gambling. ng todo. Mahigpit na regulation. Sabi naman nila, gusto nila makita yung balance no, sa pagitan ng revenue at nito pong regulation. No? Pero ang problema, Kong Terry, ang binabanggit natin, di ba, hindi naman mayayaman ang apektado dyan eh. Yung mga mahihirap eh. Di ba, meron nga, nauso yung sa social media na, uy, nakabili na ako ng motor. Kasi dati nakamontero ako. Di ba? Dahil sa e-gambling. Di ba? Yung online gambling. Yung mga ganung biro, pero ang nangyayari. Ayun na nga. So talaga pong dapat gawin ng gobyerno yung papel niya, no? Para pahirapan ho talaga. Kasi alam ba, yung mga casino na physical casino, di ba? Yung isa ho talaga sa mga design po nito, although meron yung isang exception, talaga linalagay yan sa mga malalayo sa mga sentrong lungsod eh. Sentro ng lungsod. Ibig sabihin, parang kailangan mo mag-drive, di ba? Papunta doon sa mga casino para pag-isipan mo yung kapalaran mo kung maglalaga ka ba ng pera dyan o hindi, di ba? Ibig sabihin, magkaroon ka man lang ng break-off period para pag-isipan yung estado ng pinansya mo, hindi ba? Suggestion ni Kuyang Drew eh. Oo. Hindi. Pero sorry to na makontra, pero Kong Terry, di ba ginagawa na rin ng pamahalaan sa sigarilyo at alak yan sa pamamagitan ng sin tax law? Umabot na nga sa 10 piso bawat isang stick ng yosi, pero hanggang ngayon marami pa rin naninigarilyo. Do you think mangyayari ito sa online gambling, Kong Terry? Actually, similar measure yan, no, na pwede ho talagang gawin. Ibig sabihin, ang totoo, medyo nasasaktan yung ordinaryong Pilipino dun sa mataas na presyo ng buwis, sa alcohol, tsaka sa Ibig sabihin, kumbaga, kung dati, pakpak bumili yun, ngayon, isa-isa na lang. Isa-isa na lang. Ibig sabihin, ramdam nila kasi yung impact. Kasi, kumbaga, kung ang sahod, kung finite naman talaga yung sahod mo eh. Hindi ba? Ang sahod mo, 20 lang eh. Ang sahod mo, 15 lang eh. Di ba? Bakit ka bibili ng 2 pack sa isang araw? Ibig sabihin, meron din actual na, may actual na pag-aaral na talagang pagka medyo ramdam ho ng tao yung sakit sa bulsa nila, talagang atras sila. So, hopefully, ganyan din yung pwede hong mangyari pagka ho talagang hinigpitan po yung access sa online gambling platform po para sa mga kababayan po natin. Kung, kasi meron din po meron naman pong ihahain, I think, si Senador Panfilo Lacson para po higpitan naman itong mga menor, kasi may mga menor de edad din po na nag-online gambling. Of course, syempre, maluwag tayo sa paggamit ng cellphone. Pabor din ho ba kayo para dito sa sinusulong ni Senator Ping na pagbawalan o higpitan ang mga menor de edad sa paggamit po ng social media? Lalo po't nabibiktima po itong mga kabataan po natin, hindi lamang ng online gambling, Kung pati bullying, pati human trafficking, sexual harassment. May kaugnayan din ho kasi, Kong. Do you agree with that, Kong? Well, medyo masaklaw na yung panukaalang batas ni Senator Ping. No? So, ayaw ka pasukin yung labas pa doon sa online gambling. Kasi syempre, sa isang bahagi, doon din naman nakakausap ng mga bata yung mga kaibigan nila. Di ba? Sa isang bahagi, doon din naman talaga nakakausap ng mga bata yung mga magulang nila, yung mga teacher nila. Hindi ba? So, baka masyado na masaklaw no, yung kanyang binabanggit. Pero balikan natin yung sa online gambling, yung isang pillar pa lang yung access restriction. No? Pero pangalawa, yung paghigpit dun sa
mga ads no all forms. Actually dapat pagbawal yung pong yung advertising sa online gambling, no? Kasi nakita natin kahit yung mga pinakasikat na celebrity, pop-up ads, no? Hindi, sa online 'yan. Oo. Pero meron 'yan sa EDSA, di ba? Okay. Meron, Alright. Mga meron talagang yan visible, sa ano? TV. Visible, oh. Meron 'yan sa radyo, hindi ba? Tapos ang nag-advertise yung mga pinakasikat na artista sa bansa, hindi ba? Kumbaga nagugulat nga ako, ba't parang pumasali Right. nakikita ko lang sa mga malalaking programa palabas, no? So, ibig sabihin, cause for concern yun. Kasi syempre, hindi na lang po ito mga social, kasi kung halimbawa, mga social media Alright. influencers, hindi naman Understood. sobrang yun hindi naman masyadong sikat yung mga, maraming following yung mga influencer. Alright. Pero Sige. kung mga A-lister celebrities, medyo nakakakaba na yun, di ba? Alright. Kong, sa mga susunod na pagkakataon, abalahin ka namin ulit, lalo na't magiging abala kayo sa 20th Congress. Thank you so much, Kong Terry. Ay, maraming Salamat po, salamat. Kong. Gandang umaga sa inyo. Alright, po good kayo. morning. Yan po mga kabalitaktakan. Ang dating kinatawan ng Kabataan Party List, pero ngayon, hindi na siya kabataan eh. Kaya Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Na 500 charity timba at 100 milyong pisong shares at contribution ang ipinamahagi ng PCSO. Hindi pa alamin natin, sabay-sabay nating alamin ang detalye mula kay Binibining Maine Barreto. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng 500 charity timba sa mga residente ng Barangay San Roque, Antipolo, Rizal nitong June 27. Pinangunahan ito ni PCSO Director Imelda Papin at PCSO Director Jennifer Guevara, katuwang si Barangay Chairman Leandro Cabasbas. Binigyang prioridad sa nasabing activity ang mga senior citizen at person with disability o PWDs. Ang pamamahagi ng charity timba ay sakop ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layuning makapaghatid ng pangunahing pagkain sa bawat pamilyang Pilipinong nangangailangan. Samantala, mahigit 100 milyong pisong Lotto shares at mandatory contributions ang ipinamahagi ng ahensya sa pangungunayan ni General Manager Melquiades Robles sa mga local government unit at national government agency. Kabilang sa mga LGU at ahensyang nakatanggap ay ang Valenzuela City, San Juan City, Navotas, Muntinlupa City, Malabon City, Caloocan City, National Council on Disability Affairs, Commission on Higher Education at ang Dangerous Drugs Board. Para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pilipino sa kanyang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Nang tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita, sa Hulyo 29 na ang itinakdang maagang araw para manumpa ang mga bagong senator judges. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesman, Attorney Reginald Tonggol, ito'y upang maiwasan na rin ni Senate President Francis Chis Escudero na makwestiyon ang kanyang otoridad. Dahil kung gagawin niya ngayon ang panunumpa ng mga bagong hukom, siya pa rin ang tatayong presiding judge na posibleng magdulot ng issue at katanungan mula sa publiko. Mas mainam niya para kay Escudero kung ang mahalal na Senate President na ang tatayong ang presiding judge sa susunod na kongreso. Dahil dito, hihintay na lamang ng lahat ang formal na pagbubukas ng sesyon sa 20th Congress at ang muling pag-convene ng impeachment court.
Pasada Balita. Pero anong tawag kay Attorney Tongol? Spokesman, siya yung spokesman ng Senate Impeachment Court. Kasi may mga lumulutang na reaksyon sa ilang mga kababayan natin na mukhang spokesman lamang siya ni Senate President Escudero. Mukhang may mga senator judges ang kumukwestiyon dahil sa kakulangan ng caucus na tinatawag, yung lingguhang pag-uusap nila na binabanggit nga ng mga veteranong senador at mga may alam sa rules ng Senate na pagka ganyang may mga proseso, kagaya ng impeachment, at saka mabibigat na may caucus talaga usapan, dapat nag-uusap kayo niyan Linggo-linggo ang binabanggit. Mga veterano na, Nene Pimentel. Sa House nga rin, di ba? Meron naman Para maiwasan yung ikangay makita yung tawag ito, yung paggagamit nila ng matagal ng oras dahil sa bangayan nila. Sa Senate, ilan lang sila, pero 24 lang. madali lang naman Actually, 23. Pero sa House, ang hirap. Ang mo dami, di ba? Kaya talagang normal sa kanila yung nag-uusap sila na sila lamang. Para kahit ano man ang mapagkasunduan o hindi nila mapagkasunduan, sila lang ang nakakaalam. Pero, on the other hand, sinasabi nga na, yan bang sinasabi na yan ni Attorney Tongol, decision ba yan ng buong Senado or Senator Judges? Yeah, ang question, ano ba talaga ang tayo niya, ang tindig niya? Spokesman ba siya ng impeachment court, ng Senado, o ni Senate President Francis Escudero? Yan naman yung tanong ng mga netizen natin, di ba? Kasi sa kawalan ng caucus, paano mong masabing tagapagsalita ka ng senators? Maraming tanong ng publiko. Diba? Tama. Masama magtanong. Ang tanong lang dyan, sasagutin ba yung tanong? Puro tanong. Samantala, patuloy ang paghahanda ng National Food Authority sa pagbili ng mga mais sa susunod na taon. Ito naman ang kinumpirma ng NFA, kasabay ng pahayag na ang mga bibilhing mais, mga tuyong puti at dilaw lamang. Kanila rin anilang pinaghahandaan itong mabuti dahil matagal na rin ang huli silang bumili ng mais. Magugunitang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bibili ang NFA ng mga mais sa mga lokal na magsasaka sa susunod na taon. Hindi naman binanggit dito kung para saan. Ito ba'y backup sa bigas kung sakasakaling magkaroon ng shortage o para tulungan ang mga magsasaka sa maisan. Pasada Balita. Samantala, inilipat na ng Department of Social Welfare and Development ang pilot implementation. Iniurong ang pilot implementation ng Unified Person with Disability o PWD-ID. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Johan Paulus Acuña, mula ngayong buwan, iniurong ito sa Oktubre. Ito pong pilot implementation sa aabot sa 32 lokal na pamalaan. Marami anyang rekisitos na kailangang sundin kaya't naantala ang implementasyon. Kabilang sa mga lokal na pamalaan na mapapasama sa pilot implementation, ang mga bayan na walang kapasidad sa pagsasama-sama sa Unified PWD ID system. Isa sa mga features ng Unified PWD ID, yung bago po, ay isang QR code na magbibigay ng verification na lihitimo ang ID. Maaari ring isailalim sa verification ng Unified PWD ID sa app ng Department of Information and Communication Technology. Nilinaw naman ng DSWD na maaari pang gamitin ang mga ID na inisyu ng mga lokal na pamalaan hanggat nasa pilot implementation pa lamang ang Unified PWD ID. Pasada Balita. Balita. Ang tanong, saan at paano mag-a-apply niyan, kuya? Kasi pareho tayong meron yan. Oo, diba? meron din ako niyan. Saan at paano? Nabanggit ba? DSWD ba? DSWD ito eh. Magtanong na lang tayo sa DSWD. Malamang ito dun, kasi merong local dun sa LGU, di ba? Local social welfare. Kaya naging unified na, saan tayo mag-a-apply? Doon malamang. Sa DSWD. Pupunta pa rin. Sa, merong ano dun sa City Hall, di ba? Sa, local office ng DSWD? Local City Welfare. Yan. Okay. Kabisado mo yan kasi hindi naman ako nag-asikaso din sa akin eh. Hindi ako, actually, nasa baba ako. Na pinaano ko. Kasi walang parking. Kaya. Ito na yung binabanggit ko sa'yo. Balikan natin to ha. Suportado
ni dating Senate President at veteranong Senador Juan Miguel Zubiri na tumayo bilang Senate President sa 20th Congress si dating Senate President at Senior Senator Vicente Soto III. Ito'y dahil mas gusto ng senador, sinong senador, ang estilo ng pamumuno ni Senator Soto, partikular ang pagsasagawa ng mga caucus meeting para mapag-usapan ng mga issue sa bansa kumpara sa kasalukuyang liderato. Senate President Francis Escudero na hinahayaan lamang pagtalunan ng lahat ng bagay sa plenaryo kaya't nagmumukhang magulo ang Senado. Inalaga naman ito ng kasalukuyang Senate President at sinabing mas gusto niya lamang na maging transparent at naisa sa publiko ang mga pag-uusap ng mga issue sa loob ng Senado. Pasada Balita! Right? Senate President veteran. Veteran na lang daw. Oras mo na sa udyat. Tuwing 4 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Ilang pang mga balita, bahagyang bumaba ang bilang ng mga naitatalang insidente ng karnaping sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, bumaba ng 8.5% hanggang 9.6% ang carnapping incidents lalo na sa mga 4-wheel vehicles. Sa datos ng HPG mula Enero 1 hanggang nitong Hunyo 30, 104 na po ang kaso ng carnapping ng mga 4-wheel vehicles kumpara sa 162 na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Samantala mayroong naitalang 764 na insidente naman ng pagnanakaw ng motorsiklo ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 1,002 kaso noong nakaraang taon. Binigyang diin naman ng HPG na ang pagbaba ng kaso ay resulta ng direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III na palaksin ang presensya ng HPG sa mga kalsada upang mapigilan ang mga insidente ng karnaping sa buong bansa. Pasada Balita! Niyak naman ni Tingog Party List Representative Juna Sidre na mas magiging aktibo ang Kamara sa pagsulong ng mga batas kaugnay sa sahod at presyo ng langis. Ayon sa kongresista, hindi minamadali ang mga mahalagang batas dahil may ilang sektor na dapat makonsulta kaugnay sa pagpapatibay ng mga panukala na malapit sa sikmura ng taong bayan. Nanawagan din ng kongresista na isulong ang repeal sa Oil Deregulation Law dahil sa walang patid na pagtaas ng singil sa mga produktong petrolyo. Sa issue naman ng taas sahod, pinuna nito ang mabagal na aksyon ng Kamara sa issue ng legislated wage dahilan kaya hindi na ipasa bago ang Senate adjournment ng 19 Congress. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest mula naman sa Filipino Mirror, umakyat na sa halos 17 trillion pesos ang kabuoang utang ng Pilipinas noong Mayo. Mas mataas ito kumpara sa 166.2 billion pesos na naitalang utang noong Abril. Ayon sa Bureau of Treasury, kabilang sa itinuturong dahilan ng pagtaas ng utang, ang net issuances ng bagong domestic securities o utang na hiniram sa lokal na merkado. Bahagya namang nabawasan ang epekto nito sa kabuuang utang dahil sa paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa kabuuang utang, 11.78 trillion pesos mula sa domestic borrowings habang 5.14 trillion pesos naman ang mula sa external obligations o utang sa ibang bansa. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumiklab at mabilis na kumalat ang wildfires sa bahagi ng Crete Island sa Greece, kung saan mahigit 1,000 katao mula sa kalapit na hotel at mga kabahayan ng nagsilikas. Ayon sa Greek Fire Brigade, mahigit 200 bombero na ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy na anila ay isang mahirap na sitwasyon dahil sabay-sabay sa maraming bahagi ng isla.
Idinagdag pa ng fire service na nahihirapan sila o minado silang nahihirapan silang apulahin ang sunog dahil sa lakas ng hangin na humahambalo sa mga puno na lalong nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Napatid ng nararanasang wildfire ay kasabay na rin ng nagpapatuloy na heat wave sa Europa na una na ring ibinabala ng mga otoridad. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin ang sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Happy Friday! Kaya naman narito ng aking latest sports update. Pasok na ang Alas Pilipinas sa semifinals ng VTV International Women's Cup. Sa score na 25-17, 25-21, 25-21. Tinalo ng nasabing kupunan ang ES Sekolah ng Thailand. Muli namang magpapakitang gilas ang alas ngayong araw laban sa defending champion at nananatiling undefeated na Korabelka ng Russia. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ang linga o sesame seeds ang huling gulay sa kantang Bahay Kubo. Yan ba? Sa huli pala yun? Bahay Kubo. Sige, Sabay kantahin. kantahin. Kalimitang Kahit luma. makikita ito sa ibabaw ng hamburger buns. Sa ibabaw lang? Ibabaw. Bakit hindi sa gilid ilagay? O garnish sa ilang putahe. Si Dr. Winner mahilig din sa ibabaw yan. Ganun ba? Tsaka sa gilid-gilid. Ano, yung buns nasa gilid? Ang tindi mo naman. Ang linga ay maaring gawing source ng fiber para bumuti po ang ating panunaw, ang ating pong digestive system. Sa mga nagwa-workout, mga nagwa-weights po, nagtataglay ito ng protein na kumakatawan bilang building blocks para sa muscles, bones, cartilage, skin at blood. Kung mataas po ang inyo pong blood sugar, mainam na isama ito sa inyo pong pagkain dahil mayroon itong pinoresinol na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar. Ano yun? Yun na yun. Bukod dito, mayroon din itong magnesium na nagpapababa ng BP, ng blood pressure. Kagaya ng BP ni Ate Juday. At vitamin E na pumipigil sa pagbuo ng plaque sa arteries. Hindi lamang pinapaganda ng linga ang pagkain sa paningin at pinapasustansya rin nitong kahali-halina. Teka muna. Ano raw kakainin yan? Ha? Ibubudbud mo sa pagkain? Ano? Sa buns. Sabi ni Dr. Winner, Winner, sasalukin daw ng kamay tsaka kakainin. Grabe Ibang klase ito eh. Hindi man lang gumamit ng kutsara. Pwede naman kutsarita na lang. Pero nang tanong, yung bang, anong tawag sa kanya? Ha? Sesame seed? Sesame seed. Marami raw ba yan sa Sesame Street? Wow. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Ano yan? Showbiz Ito, News. mahilig yan sa Sesame Street. Mahilig yan sa Sesame Street. Alam kong hilig nito si Big Bird. Oo, si Big Bird. Alam mo ba, chokaran nitong magbabalita ng showbiz. Though malungkot ha. Chokaran niya si Ernie tsaka si Bird. Oo. Alam kung bakit? Bakit? Siya nagtago ng rubber ducky. Alam mo ba sabi na? Hey Bert, where's my rubber ducky? O si Cookie. Cookie Monster! Kuha mo, kuya nga. Parang, ano Dati. Parang mawawalan ng trabaho si Cookie Monster sa'yo Ito pa isang malungkot na balita dahil ang matagal nang kilala ang veteranang showbiz columnist na si Manay Lolit Solis pumanaw po sa edad na 78. Kami natin ang update mula kay Bini Antoine. Good morning, Papa John at Papa Drew. Oy, medyo malungkot ang ating balita ngayon ha, kasi kasamahan natin to sa industriya. Kasi mga kaibigan, pumanaw na po ang batikang showbiz columnist at talent manager na si Lolit Solis sa edad na 78. Ito ay kinumpirma mismo ng aktor at ng kanyang talent na si Nino Mulak sa isang post sa social media kung saan ibinahagi niya ang larawan ni Solis na may caption na "Paalam Nanay Lolit sa Solis." Si Manay Lolit ay kilala bilang matapang na kolumnista, talk show host
host at talent manager na naging malapit sa maraming personalidad sa showbiz. Bukod sa kanyang prangkang pagsulat, naging mahalagang bahagi rin siya ng industriya dahil sa kanyang pagiging mentor at pagtanggol ng ilang artista. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye o kung sa dahilan ng kanyang pagpanaw. Mula sa amin dito sa DWIZ Radio at Aliw Channel 23, kami po ay nakikiramay. At yan ang muna kibalitang showbiz para sa impilong may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ay habol po natin itong good news. Nasungkit ng isang Pilipinong aeronautical engineer ang isa sa 10 Young Inventors Prize 2005 sa 2025 sa Iceland kaugnay ng naimbento niyang eco-friendly sealant. Kinilala ang 26 anyos ni si Mark Kennedy Bantugon para sa kanyang Pili Seal. Bago yan Pili? Pili. Isang adhesive sealant na gawa sa agricultural waste na pili tree resin. Layunin anya nito na maging ligtas na alternatibo sa tradisyonal na pantapal at pandikit na naglalaman ng mga toxic chemicals. Dahil sa imbensyong ito, maaari nang magamit ang mahigit 155 million kilogram ng pili tree resin waste sa bansa kada taon. Ang galing ha, congratulations ha. At naway suportahan niya ng pamahalaan natin. Oo naman. At hindi makinabang ibang bansa. Pag-ibayuhin pa ang kanyang nagawang imbensyon. Pwede bang itapal sa bibig yan? Nahugot mo pa yan. Magpapaalam na lang tayo. Malay mo, di ba? Pero hindi in fairness nadadagdagan yung mga magagaling na inventor na nakikilala worldwide ng mga Pilipino. At ang panalangin lamang natin at panawagan, suportahan ng pamahalaan. Sana magamit dito. Para hindi sa ibang bansa ang makinabang. Hindi naman natin pinagdadamot, pero syempre, kailangan unahin yung sariling atin. Dapat, priority. May babatiin ka. Ito nga pala, birthday pala ngayon ni Ralph de la Cruz. Wala po sa DWIZ Aliw social media. Happy birthday. At sumayin niyo po ang Friday edition. Totoo na to ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At Drew Racino. Antabayanan na po, narito na. Humahataw na ang palatuntunang karambola. Oras sa udyat! Alas 8 na ng umaga, hindi ko makakalimutan yan. Kahit anong mangyari, because it's Friday, huwag niyo pong kakalimutan. Ano't ano man ang mangyari, mahal ko po kayo. Oh yeah. Isa. Oh yeah. Oh yeah. Oh Ito, yeah. totoo rin to, Kuyang. Oo naman. Happy weekend! Bye-bye! You know! Woo! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga